Okay, okay, ayan. Yun nga, binigay sa atin yung pinakahuling part ng usapin patungkol sa globalization tapos kung ano yung maaaring maging factor na nakaka-apekto dito. Ang napunta sa atin, sa iba, napunta media, global city, maraming iba't ibang usapin. Napunta sa ating climate change, napaka-broad. Ano ba ang climate change? Sunog, bagyo, baka, lindol, war. Ano ba? Yun ba ang climate change? It's something na ano bang epekto nito when it comes to globalization? So, ayun yung mga hahanapin natin ngayong araw, guys, para ready tayo mag-present bukas. Ayun nga, ang dami natin kailangan props kasi ang gusto natin, speed team attack, dugo-dugo, baril-baril. Paano ba yung makakonect? Siyempre, maguguluhan tayo. Pero ngayon, itatry lang muna natin kung ano ba yung facts or yung mga informations na nakapaloob when it comes to globalization and climate change. Parang parang maraming alam dyan si... Sino ba yung susunod sa akin? Parang maraming alam dyan si Ben. Ben, Ayun. So, ayun. Marami ko na akong alam sa globalization. So, ganito kasi yan. Ang globalization kasi ay isang proseso ng pagkakaroon malawak na malawakang makikipag-ugnayan. Kaya pakikisa ng mga bansa at kultura sa mundo. Kasi naglalayan ng kalakas na ganun politika at kultura ng mga bansa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kalakalan at paglilipat ng kapatid. Sinigabaan sa ay globalization economic system. Ayan. So, dito naman sa globalization of the economic system, tatalakayin lang natin dito siguro guys kung paano naka-affect yung globalization sa economic wealth, kung paano yung pag-increase ng global interconnectedness sa economic growth natin. So, ayun nga, sabi dito sa PPT, most globalization theorists focus on global economic forms and organizations as replacing national and local economic activities and the diversity of markets and goods that result from the introduction of global products and forms to localities. So, yung goal natin sa pag-uulat nito is yung makapagbigay tayo ng pananaw sa benefits at mga panganib ng isang globalisadong ekonomiya at mga estratehiya para sa mga sustainable and inclusive na pag-unlad. Yan. So, sa susunod na slide, no, si Dan na ata eh. Dan, ikaw na. Sa political globalization, globalization is often seen politically in opposition to nationalism, to the extent that the modern nation-state has close ties to the economic system. Many theorists describe dominance of globalization process or at least major accommodations of national and local political institutions. Dagdag ko lang din dito sa mga na-research nyo na yung mga global organizations or international organizations tulad ng United Nations, malaki yung role nila in terms ng paghubog sa global politics. Bakit? Kasi tumutulong sila sa pagpa-facilitate ng mga issues like human rights, security trade, and tulad nga sa pinag-uusapan natin, climate change. ayan po, ano nga ba yung climate change? Paano ba yung nakaka-apekto? Oh my God, sino ba yung climate change na yan? At lagi na lang kinakonekta. So, ayan. Ano ba ang climate change? Dito naman sa climate change, it's when the Earth's weather patterns, actually, the Earth's weather patterns and temperature change over time, mainly because of human activities like burning coal, oil, and gas. Climate change can no longer be viewed as simply another inland release of environmental issues. Rather, it has become a key site in the global transformation of world order. Ayan, naalala ko lang merong parang nagsabi sa Miss World na sabi niya na ang tunay na kalaban ng sanlibutan, basta English yun, or something na the true enemy of the nation or the world is as human being. The true enemy of the nature is as human being. Yung mga kalagawan natin, yung pagiging gahaman natin when it comes to naman looking for something na makakakuha tayo ng resource and makakakuha tayo ng pera na nagkukos na pala ng climate change. Well,
As we view it, na hindi na biro ang climate change ngayon dahil yun nga, overheat na or sobrang init na ng planeta natin ngayon, na kahit mga matataas na lugar, yung mga Baguio, medyo mainit na raw yung nararamdaman nila. Actually, galing sa kaibigan ko dun na ang init na raw. So, ano ba yung magiging key role or factor ng climate change sa globalization? And paano ba yung makaka-apekto sa interconnectedness or communication sa mga nations and countries? Paano ba nakaka-apekto ang climate change? Parang sa susunod na slide, parang sasagutin agad yan. Nino, di ako. Ayan. So, paano nga ba nakaka-apekto ang globalization and climate change? Or ano ba yung connection nilang dalawa? Ayan, baka pwede na natin i-next slide yan na. Ayan, roll down ng climate change sa globalization. First, as countries develop, they use more energy to power factories, cars, and homes. This increases pollution. Ayan, dami-daming kinds of pollution. We have water pollution, air pollution, land pollution, and noise pollution. Ayan, daming kinds ng pollution. But ang kinukuha lang dito sa una is daw tuwing nagde-develop ang isang country, gumagamit tayo ng mas malakas na energy. Ayan, so coal, gases. We are using those natural resources para mag-energize or magpalakas ng factory natin or to actually para mag-work yung factory na yon. Well, that's a good thing na lumalaki or nag-i-increase ang nagde-develop ang country because that means mas maraming pera ang makukuha ng isang bansa. Well, ang negative side naman nito is all about the climate change or all about the changes that that the action may cause sa ating nature. Sa una pa lang, sa cars and home na nag-increase daw ng pollution. Ayan, kumbaga sinasabi nila na pag may umaangat, may bumabagsak. Well, sa pinag-uusapan natin ngayon, habang umaangat ang isang bansa, ang isang country, may isang factor na patuloy na hinihila or na bumabagsak na may cause din sa downfall ng isang bansa. Come to think of it guys, pag walang natural resources ang Pilipinas, hindi tayo kayang angat. Well, actually, kaya natin umangat kasi magaganda natural resources natin. Pero kulang pa rin tayo sa technology, kulang pa rin tayo sa pag-aaral, and I guess, in the near future, makakaangat din tayo as a third world country. And number 2 daw, global trade means goods are shipped across the world which also adds to pollution. And paano ba nagkaka-pollution yung global trade na yan? Ayan guys, kung may mga nabibilitan kayo ng oil spill, yung mga natatapon na oil sa dagat, na galing sa mga malalaking barko na nag-ship, ayan, yung mga airplanes na sobrang lalaki that it may cost super daming gas para lang ma-ship across the world. Nag-add din yan ng pollution, guys. And also, meron mga tinitrade na hindi naman actually nagagamit. So, nai-stack lang sila sa isang bagay or sa isang lugar. Yung global trade, guys, ito yung pasahan or bigayan or trading ng natural resources o mga bagay na binibigyan natin sa ibang bansa with kapalit. It's trading. Alam na yan. Parang mga villagers sa Minecraft, nagkikipag-trade sila. Ganon. Dati, laro. So, number 3, more people adopting modern lifestyle. For example, cars, air conditioners, leads to higher energy use. Ayun. Pag titignan natin, guys, mas na may mention yung patungkol sa paggamit ng energy. It's, ano na, bakit puro energy lang? Kasi we are in a modern world where yung energy is actually ginagamit na natin. Geothermal, hydro, many kinds of energy, guys, na ginagamit natin. Pero nagkakause ito ng pollution or nagkakause ito ng something that will lead to the downfall of a country. Ayan, guys, sa Pilipinas pa lang, sa Metro Manila, punta ka ng rekto, malagkit na yung katawan mo maglabas ng rekto kasi puro usok,
puro ingay, noise pollution, air pollution, black na yung mga ibang dun eh. I mean, black na yung ibang mga building dun due to usok. Ayun, so parang sobrang lagkit na kasi nag-a-adapt na tayo sa modern lifestyle. So, which means we are still adapting and hindi pa tayo naka-adjust. Baka sakali na magkakaroon pa to ng mga solutions or kung ano yung mga pwede pang gawin when it comes to this. Pero feeling ko, alam ni Ate Charis yung yung paano nakaka-change yung climate, at ano yung impact ng climate change sa globalization. Ate Charis, here's the mind. So, ayan, okay. Ang question natin ngayon, ano ba ang epekto ng pagbabago ng climate change sa globalization natin ngayon? So, first, extreme weather disrupts global trade and supply chains. Dahil anong nangyayari kasi dito, pag ang matinding panahon, kagaya ng pagbaha, bagyo o matinding tagtuyot, nagkakaroon talaga ng alintana sa negosyo ng produkto. Kasi syempre, maghahatid sila ng produkto galing ibang bansa and tayo naman maghahatid din ng produkto sa ibang bansa. Dahil sa ganong panahon, nagkakaroon ng pagkakantala sa pandaigdigan supply ng mga kalakal. Pangalawa, pagkakaroon ng suliranin sa mga likas na yaman. Syempre dahil sa pagbabago ng klima, nagiging mahirap ang pamamahala ng mga likas na yaman tulad ng tubig at lupang pansakahan. So basically, ang matinding pagtagtuyot o sobrang pag-ulan ay maaaring makasira ng agrikultura natin na nagreresulta sa kakulangan ng pagkain o pagtaas ng presyo na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ano naman yan? Inflation na ngayon. Dahil dito, maaaring magkaroon ng tensyon o hidwaan sa pagitan ng mga bansa at nag-aagawan sa limitadong yaman, kagaya ng ating West Philippine Sea. Charot. Anyway, number 3, some places may become less livable, forcing people to migrate to other areas. So, ang paglipat ng mga tao dahil sa hindi maayos na pamumuhay dito sa Pilipinas. For example, dito sa Pilipinas, kasi kahit gusto ko na rin umalis, charot. Ang ilang lugar ay maaaring hindi naligtas o maayos sa tirahan dahil sa matinding init. Dahil dito, maraming tao na napipilitan lumikas patungo sa ibang bansa o rehiyon upang makahanap ng mas ligtas sa tirahan at kabuhayan. Ang migrasyon ay maaaring magdulot ng pagbabago sa ekonomiya, kultura at politika sa mga bansang tinutuloy ng mga lumilikas na mamamayan. So, ang next natin ay sino kaya? Ayan, so ako na dyan. So, syempre, sa tinagal-tagal na nating pinag-aaralan yung globalization, alam natin na madami itong benefits. Isa na rito yung kaya niyang matulungan yung mga problema sa climate change. So, paano nga ba? Number 1 is sharing ideas. Sa pag-share ng ideas, we can enhance our collective capacity to generate clean energy, katulad nga ng paggamit ng mga solar panels at wind turbines. By engaging with other countries, mas madali nating ma-address ang climate change. Sa ganitong paraan, we can learn new methods at strategies na hindi lang basta isolated effort. So, dapat hindi tayo nagsosolo. We share experiences, success, and even failures so that every nation can improve its approach to sustainability. Yung pag-exchange ng mga knowledge ay makakatulong sa pagde-develop ng practical and efficient solutions na makakapag-benefit sa lahat. Susunod ay global agreement. Yung mga bansa, dapat mag-agree tayo sa rules na makakapag-reduce sa pollution, katulad nga nung Paris Agreement. Ayon sa Paris Agreement, pinapakita nito yung importance ng pagkakaisa ng iba't ibang bansa under common rules para mabawasan yung mga pollution. Kapag lahat ng bansa ay magko-commit to similar goals and standards, makakabuo ito ng strong foundation for environmental protection. Yun. So, dapat nating tanda ang lahat na kahit na iba-iba tayo ng kultura at ekonomiya, yung mga agreements na to, makakapag-remind sa atin na lahat tayo ay nakatira sa isang planeta. So, dapat magkaroon tayo ng effort na protektahan ito. So, pangatlo, spreading solutions. Yon. Technologies that reduce pollution can be shared around the world. So, yung pag-share natin ng effective solutions ay sobrang halaga para malutas yung mga problema sa climate change. Dahil sa pamamagitan nito, we can spread awareness at encourage the adoption of these technologies sa mga countries na walang resources to develop them on their own.
Ayun, yung pag-share natin ng solutions also build trust and cooperation among nations. So, yung kapag isang country naka-discover sila ng effective way to reduce pollution, yung knowledge na makukuha nila, makaka-inspire to sa iba para i-adapt yung mga similar practices para lahat tayo is magtulong-tulong para paprotektahan yung planeta natin. So, ayun po. Pagkatapos, siyempre, mag-solve tayo ng problem. Siyempre, may mga hamon tayo na need solusyonan. So, siyempre, ang pag-resolve ng climate change ay isang mahirap na hamon na pinakaharap ng mundo. At yung mga mga hamon na po, ito yung mga hinaharap natin sa bansa. Una sa lahat, meron tayong hindi patas sa pagkakaroon ng responsibilidad. Ang mga mayayamang bansa ang nagdudulot ng kalakhan ng pollution. Ngunit ang mga mahihirap na bansa naman ang madalas na makakaranas sa mga negatibong epekto ng climate change. At syempre, ito yung ang nagdudulot ng mga pagkakasundo sa mga patas na solusyon. Pangalawa, is yung pagtutunggali ng paglago ng mga ekonomiya at pagbawas ng pollution. Ang mga bansa ay nagnanais ng kalakihan ng kaya syempre, ngunit ito ay maaring magtunggali naman sa pagbawas ng pollution. Ang paglago ng ekonomiya ay madalas na nakapagdulot ng karagdagang pollution. Ngunit pag nagbawas tayo ng pollution ay kinakailangan naman natin maruputi ang kalidad ng kapaligiran. Okay. So, kaya panghuli natin, sabi natin, politics and different priorities in each country makes global agreement difficult. So, dito naman, ang mga bansa kasi ay may relative related at interest na nagtutulot ng mga sa pagkakaroon ng mga global agreement. Ang mga kasunduan naman ito ay sa klima ay madalas na pinakailangan ng kooperasyon ng maraming bansa. Ngunit nga, syempre, dahil sa interest pluralidad ng bawat bansa ay nag-aaway-aaway sila, hindi sila nagkakasunduan dun sa mga interest pluralidad nila. So, ayun, yun yung mga hamon na maharap pag na-try natin i-solve like So yun talagang yung climate change dito, grabe na no. Tignan nyo rito sa lugar ko. Alas 3 na, tinangonan, ang init-init pa rin, tirik na tirik pa rin ang araw, di ba? So, ano ba yung mga pwede natin gawin para malabanan pa rin yung climate change? So, sabi nga rito, work together. Countries need to cooperate more to fight climate change. Pwedeng example niyan, yung naulit yun, ayun, yung The Green Climate Fund Initiative ng United Nations. Ang ginagawa nila is nagpo-provide sila ng financial assistance para sa mga developing countries para maka-adapt at mag-mitigate sa pagbabago ng klima. Ano pa? Yung paggamit ng mas malinis na enerhiya. May na-research din ako yung tungkol sa Sahara Desert. Pinag-aaralan siya ngayon na gawing solar farm para yung renewable energy natin is tuloy-tuloy and yung paggamit natin ng cleaner energy is mas maging, or para bang mas magamit pa natin. Basta yun na yun, it's yun naman siguro. Ano pa? Yung help vulnerable countries. Richer countries should help poorer ones adapt to climate change. So similar lang din yan ng work together to fight climate, yung work together, para lang din yan yung The Green Climate Fund kung saan nagpo-provide nga ng financial assistance in United Nations para sa mga developing countries. And last one is, yung think about the future, find ways to grow economies without harming the planet, na kailangan nating paluguin yung planeta natin na hindi natin siya masasaktan or hindi natin siya madadamage pa in any way possible. Diyan pa kayo? Yes. Dito pa kami. Dito pa. Ayan, medyo pulido ng PPT natin and alam naman na natin yung mga sinasabi natin. And nung isang araw, napag-usapan naman na natin yung props and yung mga dapat nating gawin. For now, I guess mas maganda pag mag-research ko tayo ng mas malalim patungkol sa globalization and climate change. Kasi as far as I know, beside the media one, ito yung isa sa pinakamadaling intindihin all of the lessons na napag-aralan natin for TCW. Either way, kahit nasa last group tayo, I guess we can pull off naman pag
re-report na tayo face-to-face. And I hope so, mapagbigyan tayo mag-report ng face-to-face para sana hindi masyadong mahirap, diba? Oh, ayan. Guys, paano ba yan? Mauna na ako. Magluluto pa ako ng pananghalian eh. Wow, wow, wow! Okay guys, ako rin. Good luck bukas. Bye-bye! Good luck sa inyo. Good luck sa inyo. Bye. Bye.